kung saan ay under testing pa natin po yung ating organic insecticide na ating pong ginamit. Itong ating kalamansi na ito mga katribya po sa tabing ilog, ito po ay first unang pag-i-spray po natin na ginawa ay halos sa 11 o 12 araw po ng ating pag-spray na hindi po tayo umulit. Ito po yung bulaklak po na ating makikita ninyo mga katribya, malinis. Pagkatapos maganda po yung kanyang pagkabuka. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber at syempre sa mga suki na rin po natin. Ngayon pong hapon mga katribya, dito po tayo sa ating farm kung saan ay under testing pa natin po yung ating organic insecticide na ating pong ginamit. Itong ating kalamansi na ito mga katribya po sa tabing ilog, ito po ay first unang pag-i-spray po natin na ginawa ay halos sa 11 o 12 araw po ng ating pag-spray na hindi po tayo umulit. Ito po yung bulaklak po na ating makikita ninyo mga katribya, malinis. Pagkatapos maganda po yung kanyang pagkabuka. Wala po siya yung lumilipad po na mga paro-paro, yung pong mga maliliit para po yaan ay mangitlog doon po sa bulaklak. Imagine niyo mga katribya, sa 12 days po ng ating pag-spray na nakakalipas, isipin niyo malinis o maganda po yung bulaklak po natin. Wala po siya yung maninira. Kaya lang siyempre mga katribya, observation pa lang po naman natin yan. Hindi pa po yung kabuuan dahil hindi pa po natin alam po ang magiging resulta noong ating magiging bunga. Kung ito po ay nagbuko, kung maganda ang pagkabilog, maganda ang wala po siyang tusok o yung buro-burongkol kung tawagin. Siyempre malalaman pa lang po natin yan after po ng ilang mga araw, ilang linggo or ilang buwan. Kaya nakikitaan po natin siya na maganda po ang resulta dahil isang spray pa lang po tayo dito po sa ating kalamansi mga katribya. Hindi pa po natin ito nauulit. Kaya ilang araw pa lang po mga katribya po pwede na po natin ito na interval. Kasi yung organic fertilizer or organic na insecticide na kung saan ay pinatesting sa atin po ni Sir Marvin, ang talab po niya ay 15 to 20 days. Ganun po katindi po yung organic po na ito. Ito ay nakaka 12 days. Wala pong bumibisita ng mga putakte. Samantalang ang gamit po natin dito mga katribya ay yung chargeable sprayer lang. Hindi pa po yung power spray. Yan nagmamasdan po natin mga katribya po yung ating kalamansi na mayroong mga putakting lumilipad-lipad, tapos siyang nangingitlog sa ating pong kalamansi at yun nang sumisira ng ating pong mga buko at mga bunga. Pero sa nakikita natin 12 days pa lang po siya, kung tutuusin dapat marami ng beses na tayo nakapag-spray rito. Pero yung mga bisita natin wala. Tingnan nyo po mga katribya po yung ating pong buko. Imagine ninyo isang beses pa lang po tayo nag-spray, maganda po yung buko niya, bilog. Siyempre hindi na talaga natin maialis na mayroon rin talagang kupildong o masisira. Ang nakakapagtaka nga lang doon po sa iba, madalas po silang nag-i-spray nung kanilang kalamansi. Actually noong November mga katribya, first week ng November na pong tagbagyuhan, marami na po nagsisipag-spray dito po sa amin. Kaya lang
Sa dalas ng kanila pong pag-i-spray, siguro baka iba man nakakaliban 15 pasok na mula po nung sila po ay mag-spray, mga katribya. Yung buo nila na bunga, ganun din. Marami rin po yung buo noong sa atin. Hindi naman po tayo nag-i-spray na ganung na regular na ginagawa po nila. Kaya yon, nakamenos po tayo ng ating pong gamot kasi epekto na po kasi ito, mga katribya, po noong ating organic fertilizer. Nitas na po natin dito, mga katribya, po yung ating pong berde, yung dilaw. Hintayin na lang po natin siya na umangat ang presyo para yun naman po, mga katribya, po ang maging kasunod para maubos na ang bunga nito at mapalitan po ng another na bulaklak. Pero ito, bunga pa lang po ito, mga katribya, po noong nag-uulan. Hindi pa po tayo nagpapatubig. Isasabi na po natin yung ating pataba pagka tayo po ay magpapatubig dito po sa ilalim. Meron na po tayong pasalubong na mga bunga niya, yung ating organic fertilizer or organic, yung organic na bunga na. Di pa natin ito nasasabugan pa ng ating organic. Pag nasabugan na po natin, tsaka po natin siya tutubigan. Kumbaga, ang pataba pa lang po natin ngayon ay yung kanyang bunga na nalaglag. Kaya maganda ang ating nakikita doon sa ating organic insecticide. Wala po siya mga lumilibot na putakte. Actually, yung putakte, mga katribya, yan po yung number 1 na kung saan ay tumutusok ng ating pong kalamansi. Tapos yung paru-paro naman, yun naman ang nangingitlog doon po sa bulaklak. Kaya pagka po ang bulaklak ay hindi po maaalagaan po ng spray, kapag yun ay bumuka, bawa ito, nagbukahan yung mga bulaklak po natin at hindi po na sprayan, iitlogan na kagad yan ng mga putakte, mga maliliit. Kaya po yung kalamansi, maliit pa lang siya, iba na po ang kanyang size. Hindi na po siya bilog, oblong na. Ganon ang sitwasyon ng kalamansi. Pag napasukan na po siya ng insekto, doon na po siya ngayon mangingitlog. Kaya doon po sa mga nag-aalaga po ng kalamansi, dapat maging mitikuloso kayo. Pag maliit pa lang po yung bulaklak, yung ganito, i-spray na po natin siya. Yung ginagamit nating mga synthetic na gamot, ako po nung gumamit na noon, 2 beses sa isang linggo ang ating pong pag-i-spray. Ang interval natin 3 araw. Kaya ganun po katindi ang mga insekto. Iba nga, 1 araw lang po ang pagitan ng kanya pong pag-i-spray, bagamat ay kamatabang, nakokontrol niya po yung insekto. Kaya lang mahirap naman doon sa nagtatrabaho. Biro mo, 1 araw maliligo ka na uli po ng gamot. Susunod na araw mapapahinga ka, susunod na araw i-spray ka naman uli. Masyado pong matrabaho. Delikado yun sa nagbobomba. Lalo na yun lagi po ang gamot na iyo pong naaamoy, may epekto po yan sa kalusugan. Pero po, mga katribya, po yung ating tinesting, halos magdadalawang linggo na tayong hindi po nag-i-spray po dito. Mayroon tayong isang magandang kakaiba na ating mapapansin, na okay po yung kanyang bulaklak, malinis. Wala po siya yung mga insekto. Meron man, hindi siya ganun karami. Siyempre, kung yung ating gamit po ay chargeable, automatic po yon. Yung hindi po matatamaan niya, yun po yung po pwedeng atakihin ng mga insekto.
Ayan, sipin ninyo, yung mga hinog na ito matagal na po yan. Hindi pa po siya matanggal-tanggal. Kaya naobligado po natin siya na pitasin. Kumisan, natutuyo na siya doon po sa ating pong mga sanga. Kaya maganda po ito. Ito yung part na kung saan pag ating pong tinubigan, may sabog at walang sabog na pataba. Kung magulang na po yung dahon ng ating pong kalamansi, lalabasan at lalabasan po ito ng maraming bulaklak. Mamumuti sa bulaklak ito mga trivia basta sa oras na makatikim siya ng tubig. Ayan, ang ganda ng bulaklak natin. Yung ating pong mga buko. Lumalaki-laki na po yung ating buko. Ito naman, naalagaan na po ng ulan itong mga buko na ito. Marami-rami rin po pala itong gasaresa natin. Ito yung ating alagang organic fertilizer. At tapos yung ating insecticide, alagang organic pa rin. Dahil pagka po namatay po mga katribya po yung insekto, pag nalaglag po sa lupa, organic din. Kaya nawag siya na organic insecticide. Ang style po kasi mga katribya po noong ating ginagamit na gamot o yung pulbos, unti-unti po niyang pinapatay po yung insekto. Gaya ng halimbawa ng harabas, di na niya po makuhang umakyat doon pala sa lupa, ay unti-unti siya namamatay. Para bang mayroon siyang karayom na tumutusok. Kanina nga pala, pumitas tayo ng ating pong sili, ay nakalabindalawang kilo tayo, mahigit isang bundle. Kaya sulit na rin kahit medyo marami pong mga sira at napilihan natin ng buo, naka 12 kilos pa tayo. Kung yun po mga katribya, pinatay natin po ang ating pong sili, di wala kang 12 kilos. Yung kagandahan na yun, dire-diretso po yung pag-aalaga natin. Meron tayong maintenance, meron tayo nakukuhang pitas doon sa sili na hindi ang solusyon patayin, punutin, palitan ng bago. Hindi, kailangan mo lang patuklas mo siya kung paano mo makokontrol yung ating fungus saka yung paglalapnos. May mga puno wala siyang tama, may mga puno marami siyang sira. Kaya yun po yung ating continuous pa rin ang ating paggagamot doon sa ating pong sili. At least po hindi po nasayang po yung puno, tuloy-tuloy siya. Ngayon pag halimbawa at hindi po mag-uulan, doon lalabas po yung mga katribya, marami po magiging buo. Tsaka pag napigilan pa po natin siya ng anti-fungus, pero continuous pa rin yung ating pong pag-aalaga. Hindi po natin siya binibitawan dahil sayang yung pong sili. Kahit napalagay po natin nakuha kanina ng 150 yung kilo, okay pa rin siya dahil hindi naman natin siya pa pwedeng isabay doon sa magandang klase po ng sili, lalo po yung mga bata, dahil yun mga walang sira yun. Sa atin kasi may mga sira-sira din po yung iba, pinilihan pa po natin, kaya okay lang din po yung presyong ganun. Ito po mga katriba po yung kalamansi ng ating kapitbahay. Ayan. Lagi po ito ang ginagamit po niya yung pong mga puting abono. Yan ang kadalasan. Kung magbung abono to monthly, pero kita naman ninyo, marami rin pong sira ang kanyang kalamansi. Wala kang makikitang mga ganong taing bulat Palatandaan po kasi pagka mataba ang lupa, marami kang taing bulatin na makikita po dyan. Kaya mangyayari nito, magtitigang din siya ng kanyang kalamansi bago niya sabugan. Pinitas na rin niya yung kanyang mga bunga at maliliit. Good news po mga katribya, tumataas na naman po ulit po ngayon ng kalamansi. Ngayong kuhanan ay 900. Palagay ko meron na kumukuha na po mga katribya po ng 1K sa iba. Kaya siyempre depende pa rin po yan doon po sa mga ahente at pati na rin po doon sa mga buyer, lalo na po sa kabanatuan. Sa kabanatuan kasi pag walang dumating na kalamansi, mahal ang presyo ng kalamansi. Pero pagka marami po ang dating ng kalamansi, ay nagmumura ang kalamansi.
Kahit anumang pong gulay. Pero pagka mahal naman mga katribya, singit ang iyong kalamansi. Ayan no. Maganda po ng mga buko natin. Imagine niyo hindi man po tayo nag-spray rito na kagaya ng spray no ginagawa nila na talagang ikalawang araw ang kapagitan nasisiraan ng bunga. Tayo mga katribya, may sira man po yung bunga nung sa atin na iba, okay lang din dahil hindi naman po tayo diretso pong nag-alaga na nag-spray. Ayun na yung mga buko natin, kaganda naman. Ganda na mga bilog. Yeah. Ayan pagkaganito po ang klase mga katribya po noong ating buko. Kumbaga ipe-percentage natin siya nasa 80% na. Nayaan ay makikinabang na tayo. Kumbaga sa kuwan, hindi pa rin natin masasabi na yan mga katribya ay ligtas na doon sa manunusok, kundi bagkus malaki na po ang posibilidad po natin na yan ay magtuloy-tuloy. Kaya lang siyempre kung tayo ay nag-i-spray, kaya nakokontrol po natin. Hindi naman natin masasabi mga katribya, pakaligtas halimbawa siya doon po sa manunusok, pero baka naman malalaglag naman siya sa puno, hindi rin 100%. Kaya sinabi natin siyang 80% dahil po pwede po siyang malaglag sa puno. Halimbawa na hindi po siya matubig ng maaga. Ganda ng mga buko mga bilog Isipin ninyong isang beses pa lang po tayo nag-spray. Pero hindi naman po ito yung nasabi natin na bunga na po noong organic insecticide, kundi bagkus ito yung alaga lang po ito ng ating organic fertilizer naman, na hindi siya tumatawag po ng maraming insekto. Ito, meron siyempre mga nakakalusot din ng mga nasisira, pero ilan din po na may sira, pero mas marami po naman yung buo kaysa doon sa mayroong sira. Kaya bakit hindi po tayo mga katribya gaganahan doon sa ating ginagamit kung marami kang buo na makikita kumpara natin doon sa walang matino. Gaya yan pagka ito ay lumaki, bababa na naman yan. Yan po yung magiging kapalit po natin. Alam niyo mga katribya, yung ganitong oras pagka pumasyal po tayo sa hapon, marami na pong insekto ritong lilipad-lipad. Pagka po yung ating ginagamit na, isipin ninyo, 2 linggo kang hindi nag-spray sa iyong kalamansi, automatic yung inalagaan ng iyo pong in-spray, saan po ninyo pagka yung ating ginagamit na synthetic, wala yun, sira na lahat yun. Doon po sa ginagamit po natin ng mga synthetic na gamot, kasi ang talab po na synthetic, minsan maswerte na po umabot po dyan ng 5 araw, 4 na araw. Kaya nga iba, ang interval nila 2 araw, 3 araw, kasi after po nung ma-spray natin yon, wala na po ang epekto ng gamot po natin. Yun naman pong sa atin mga katribya na tine-testing natin, 2 linggo halos, mahigit pa yung ating interval ng pag-i-spray. Kaya napaka-menos po sa trabaho Kaya marami ka pa pong pwede pong magawa kapag tayo yun ang ating magagamit. Kaya nga sabi ko, pag ito ay umapprove, okay, ay malaki igiginhawa ng ating mga ka-farmers, lalo na po doon sa pag-aalaga ng kalamansi ng bunga. Dahil ang mga farmers, mga magkakalamansi, nakatutok po ngayon doon po sa pag-i-spray na ginagawa po nila. Kaya pagka napatlangan ka ng araw ng pag-i-spray, ilang araw ka ng delay, ay marami na pong aatake sa inyong mga insekto. Itong hapon na ito, nagpipiestahan ng mga insekto kapag hindi po ini-spray ang kalamansi. Pero sa atin ngayon, medyo konti-konti po yung mga lumilipad. Ayan, ang ganda ng buko niya, mga bilog. Meron man pong may sira, di siya ganun karami.
Hindi naman lahat yan talaga ay mape-perfect. Importante dyan maraming buo. Ayan. Pag na yan po ay nakahitit pa ng ating patubig, ay sigurado asahan na po natin yung kanyang marami magiging bulaklak. Sa continuous lang po tayo mga katribian tumutuklas ng magiging ikabubuti ng ating pananim, ng ating inaalagaan. Tuloy-tuloy lang, pati na rin po yung ating kapartner Sir Marvin. Continuous pa rin siyang tumutuklas po ng mga gamot, lalo na hindi makakasama sa kalusugan o sa katawan po ng tao. Kaya pati yung kanyang insecticide ay organic din, para sa kalusugan din naman natin. Kasi mga katribya, sa totoo lang, umiiksi po ang buhay ng tao dun din po sa ating mga kinakain. Aminin man po natin o hindi, ang totoo, luto na halos ang ating mga kinakain sa mga chemical. Kaya pag mahina-hina po ang katawan mo, kahit na malakas ang katawan mo, kayang-kayang pahinain po ng mga chemical po na ating ginagamit. Salamat nga tayo dahil mayroong matyaga na inventor, nagsusumikap ang ating pong kababayan para tumuklas ng makabubuti sa kalusugan, na kung saan ay kalaban naman ng mga insekto. Kaya itong ating kalamansi, sasabi na po nating pure organic ang ating pong ginagamit na, pati yung nakakain ito. Dahil hindi na tayo nag-spray po ng synthetic, hindi na rin tayo gumagamit ng synthetic. Pure organic na po yung ating inilalagay sa ating kalamansi. Kaya pati na rin yung bunga niya, organic na rin. Dahil yung nalalaglag po niya sa ilalim. Ay, nakadami pong mga buko. Kaya nakakatuwa naman. Yung mga hinog natin, meron na siyang timanong kapalit. Mga buo. Isipin ninyo, napakatagal po nung ating kalamansi na ito na hinog. Hindi malaglag-laglag. Kailangan mo pang pitasin para lang siya po malaglag. Yun yung napansin po natin sa mga katribya po doon sa ating ginagamit. Ngayon doon po sa mga kontrapelo, ayaw maniwala doon sa ating ginagamit na at gusto pa rin nila po yung pataba nilang, wala tayong problema. Lahat naman tayo ay mayroong kalayaan. Kung saan kayo hiyang, kung saan kayo masaya, doon eka nga. Ito naman po sa atin ay pinakikita lang naman po natin sa inyo po yung epekto ng ating organic. Safe siya, hindi siya chemical. Yan po ang isa ng kagandahan ng ating kalamansi, kahit hindi luto sa ating pag-i-spray ng ating mga synthetic na ginagamit, pero buo naman po ang kanyang buko, buo naman ang kanyang bunga. Ayan na, mga buo yung mga bunga may tipaklong na lumipad ayan, yung tipaklong naman hindi naman siya ganun karami. Mahirap lang yan pagka yung bunton-bunton na ang tipaklong, muuubusin yung dahon niya. Bagay, meron naman po siyang organic insecticide, mayayari po yung tipaklong. Ano nga, yung bulaklak po natin, lumalaki pa yung bulaklak. Kaya lang talagang kailangan lang natin ng tubig, ang pagpapatubig. Dami pong bulaklak na lumulusot Isipin ninyong wala pa tayong abono galit na siya.
Ngayon pa ay nakatikim pa mga katribya po ng ating paglalagay uli ng ating abono. Maganda-ganda naman po ulit ito. Kaya diretso lang mga katribya. Di man tayo sinuwerte doon sa taas ng presyo ng kalamansi, pero sa bunga naman tayo pa pwede pong bumawi uli. At continuous lang ang pag-aalaga dahil meron naman po siyang kapalit. At pagka naglibo uli ang presyo ng kalamansi kahit paano, meron po tayong mahahalaw po rito na ilang bag, pantustos po doon sa ating pong pag-aalaga. Ayan o. Napalitan naman po siya mga katribya ng bunga, ng mga maliliit. At pagamat kahit wala ako, konti pa lang po yung ating pang Pebrero. Ayan, at least po ay may nagpapalitan po siya. Ganyang kagandang kalamansi. Continuous ang kanyang pagbubunga. Hindi siya humihinto. Tuloy-tuloy lang. Kaya ito, 12 days na ang ating in-spray. Yan yung ang interval na chargeable lang ang ating gamit, hindi po power spray. Pero nakita na po natin may epekto na siya doon sa ating mga kaibigang insekto na maninira. Pati yung mga putakti wala tayo masyadong napapansin na putakti. Malalaman po natin ang resulta niya pagka po natapos at naging bunga na siya mga katribya. Paano po? At yun na lang po, at magandang araw po at magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-farmers. God bless po sa inyong lahat. Kita po tayo bukas para sa next update po ng ating tinatrial na yung organic insecticide. Bye bye.